Isang malutong na tunog ang pumunit sa katahimikan ng Grand Ballroom. Pak! Ang hapdi. Una, naramdaman ni Eliana ang matinding hapdi sa kanyang pisngi na mabilis na sinundan ng pag-init na tila gumagapang sa buo niyang mukha. Kasabay nito ang pag-ugong ng kanyang tainga na para bang ang lahat ng tunog sa paligid, ang mahinang tugtog ng violin, ang bulungan ng mga bisita, ang kalansing ng mga kopita, ay biglang nabura. Nawala ang lahat. Ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan. Ilang segundo lang ang nakalipas, nakatayo pa rin siya sa entablado, sa ilalim ng maningning na ilaw ng chandelier, kaharap ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Si Marco, ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay malamig, walang anumang bahid ng pagsisisi. Matuto kang lumugar sa'yo, Eliana. Mahinang sabi ni Marco, ngunit sapat na para marinig niya. Bawat salita ay parang karayom na tumusok sa kanyang puso. Sa likuran ni Marco, nakatayo ang anino ng kanyang pagkatalo, si Katrina. Payat, bata at may isang ngiti sa mga labi na hindi man lang sinubukang itago. Isang ngiti ng tagumpay. Naramdaman ni Eliana ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Mga mata ng kanilang mga business partner, mga empleyado, mga kaibigan. Ang iba'y may halong awa. Ang iba'y may halong panunuya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Isang kahihiyang mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang lamunin siya ng sahig. Ngunit isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang yumaong ama. Ang mga Santiago ay hindi yumuyuko. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga palad sa gilid ng kanyang mamahaling gown. Dahan-dahan, itinuwid niya ang kanyang likod. Pinilit niyang salubungin ang mga tingin ng mga tao, isa-isa. Nakita niya ang kanilang pag-iwas, ang sakit. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lang basta emosyon. Ito'y isang pisikal na bagay, isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Mga butil ng luha ang nagbabadya ng pumatak. Hindi ako iiyak, sabi niya sa sarili. Hindi sa harap nila. Pinunasan niya ang isang munting patak ng dugo sa gilid ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Kalmado. Tila walang nangyari. Ang pagbabagong yon sa kanyang kilos ay mas nakagulat sa lahat kaysa sa sampal mismo. Ang babaeng inaasahan nilang tatakbo at magtatago sa hiya ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang postura ay puno ng dignidad na tila hindi nabawasan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kaninang pagmamahal at sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig pa sa yelo. Isang kawalan. Sa isang iglap, tila nagising si Eliana mula sa isang mahabang panaginip. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Marco na pinakasalan niya. Hindi na ito ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at ng legacy ng kanyang pamilya. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estranghero, isang halimaw na nakasuot ng mukha ng kanyang asawa. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Katrina, buong pagmamalaking ipinapakita ito sa lahat na para bang isang tropeo na kanyang napanalunan. Ngunit ang mga mata ni Eliana ay nanatili lamang kay Marco. Hindi niya pinansin ang babae. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagkakanulo. Dahan-dahan, humakbang si Eliana palapit kay Marco. Isa lang. Sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ang buong paligid ay nanahimik, naghihintay sa susunod na mangyayari. Inaasahan ng lahat ang mga sigaw, ang mga luha, ang pagwawala. Ngunit wala sa mga yon ang ibinigay ni Eliana. Tinitigan niya ito sa mata at sa pinakamahinang boses na puno ng yelo, sinabi niya ang mga salitang magiging simula ng lahat. Tapos ka na. Isang bulong na para sa kanilang dalawa lang, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang imperyo. Pagkatapos
ay tumalikod siya. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat at dignidad. Ang mga bisita ay tila automatikong nagbigay daan sa kanya na parang dagat na nahati sa dalawa. Ang kanilang mga tingin na puno ng awa at tsismis ay napalitan ng pagkamangha at takot. Habang papalabas siya ng ballroom, hindi niya narinig ang pagtawag ni Marco. Hindi niya narinig ang bulungan ng mga tao. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Isang pusong basag, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ito'y tumitibok para sa kanyang sarili. Hindi na malaya ni Eliana kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa hotel ay isang malabong alaala. Ang tanging natatandaan niya ay ang mga ilaw ng syudad na mabilis na dumadaan sa bintana ng sasakyan, mga makukulay na guhit sa dilim na hindi niya magawang pagtuunan ng pansin. Ang kanyang isip ay blangko, isang malawak na espasyo kung saan paulit-ulit na nag-e-echo ang tunog ng isang sampal. Pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang bahay, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang malamig na musoleo. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala. At ngayon, lahat ng iyon ay nabahiran ng laso ng kasinungalingan. Sa pader ng grand staircase, nakasabit ang isang malaking litrato nila ni Marco noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti sila pareho, mga ngiting abot hanggang sa kanilang mga mata. Isang malaking kasinungalingan. Napayuko si Eliana at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng sarili niyang pamamahay, sa ilalim ng tingin ng kanilang huwad na larawan, tuluyan siyang napahagulgol. Ibinuhos niya ang lahat, ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, ang pakiramdam ng isang babaeng ibinigay ang lahat, ngunit tinapakan lang na parang basura. Ngunit habang nauubos ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang nagsimulang pumalit. Isang nagbabagang galit. Hindi ito simpleng galit. Ito ay determinasyon. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang linggo bago ito pumanaw. Nakahiga ito sa kama. Mahina na ngunit malinaw pa rin ang isip. Ang Buena Vista Land Corporation ay hindi lang kumpanya, anak. Sabi nito, habang hawak ang kanyang kamay. Ito ang legacy ng lolo mo at ang pangarap ko para sa'yo. Palagi kang maging may-ari ng pamanang ito, Eliana. Huwag na huwag kang magiging anino-ninuman. Huwag na huwag kang magiging anino-ninuman. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isip. Sa loob ng maraming taon, naging anino siya ni Marco, isang magandang palamuti sa kanyang tabi. Isang masunuring asawa, pero tapos na yon. Ang babaeng iyon ay namatay kasabay ng paglapat ng palad ni Marco sa kanyang pisngi. Tumayo si Eliana. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. May apoy sa kanyang mga mata. Naglakad siya papunta sa library, sa lumang opisina ng kanyang ama. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng antigong lamesa. Sa ilalim ng mga lumang dokumento, nandoon pa rin ang hinahanap niya. Isang maliit at kupas ng business card. Attorney Lorna De Leon. De Leon and Associates Law Firm. Si Attorney De Leon ay hindi lang basta abogado. Siya ang pinakamatapat na kaibigan at tagapayo ng kanyang ama. Isang babaeng kasing tigas ng bakal at kasing talas ng patalim. Kinuha ni Eliana ang kanyang cellphone. Nanginig ang kanyang kamay habang tinatype ang numero. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang call button. De Leon Law. Isang profesional na boses ang sumagot. I would like to speak to Attorney Lorna De Leon, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat.
This is Eliana Santiago. It's urgent. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa isang modernong gusali sa Makati. Ang opisina ni Atty. Lee De Leon ay nasa pinakamataas na palapag. May tanawin ng buong syudad. Sumalubong sa kanya ang isang babaeng nasa edad 50, matikas sa kanyang corporate suit, si Atty. Lorna De Leon. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. Eliana, bati niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. I heard what happened. I'm so sorry. Hindi po ako naparito para sa simpatya, attorney. Sagot ni Eliana, umupo sa upuang nasa harap ng lamesa nito. Naparito po ako para lumaban. Tinitigan siya ni Lorna. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Eliana. Ito ay hindi mata ng isang biktima. Ito ay mata ng isang mandirigma. Marco is smart. He covered his tracks well. Sabi ni Lorna na parang sinusubok siya. This will not be an easy fight. I don't care if it's easy. Giit ni Eliana. Hindi lang paghihiganti ang gusto ko, Atty. De Leon. Gusto kong bawiin ang sakin, ang kumpanyang ipinundar ng aking ama. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lorna. Ito na ang hinihintay niya. Your father, sabi ni Lorna, habang binubuksan ng isang vault sa likuran niya, always thought ahead. Inilabas niya ang isang makapal na folder at inilapag ito sa lamesa. He knew Marco's ambition. Bago siya pumanaw, nag-set up siya ng isang confidential legal fund. Para sa'yo. Para sa eksaktong araw na ito. Meron kang pondo, Eliana. Meron kang mga bala para sa digmaang ito. Napatitig si Eliana sa folder. Hindi luha ng kalungkutan ng namuo sa kanyang mata, kundi luha ng pasasalamat. Kahit sa kabilang buhay, hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Tumayo si Lorna at inilahad sa kanya ang isang bagay na maliit at itim, isang recording pen. Marco will call, soon, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay seryoso na. He will try to apologize, to manipulate you, to make it seem like it was your fault. Magpapanggap siyang nagsisisi, magsisinungaling siya. Kinuha ni Eliana ang pen. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang palad. At kailangan nating i-record ang lahat. Pagtatapos ni Lorna, maging handa ka. Kinabukasan tumunog ang cellphone ni Eliana. Isang numero na masyado niyang kabisado. Si Marco. Humigpit ang hawak niya sa recording pen na ibinigay ni Lorna. Ang malamig na metal nito, ang tanging nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at sinuot ang maskara ng babaeng wasak ang puso. Hello? Sagot niya, sinisiguradong may panginginig sa kanyang boses. Eliana, honey. Boses ni Marco. May halong pag-aalinlangan at isang pekeng pagsisisi na kayang marinig ni Eliana kahit 1 milya ang layo. Sorry, hindi ko sinasadya ang nangyari kagabi. Napapikit si Eliana. Magsinungaling. Hindi mo sinasadya? Ulit niya, hinayaang mabasag ang kanyang boses. Sinampal mo ako, Marco. Sa harap ng lahat, ipinahiya mo ako. Lasing ako, okay? Stress sa trabaho. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Katwiran nito. Bumalik ka na sa bahay, please. Mag-usap tayo. Eto na yon. Ang sandaling sinabi ni Lorna. Ang manipulasyon. Hindi ko alam, sabi ni Eliana. Umiiyak na. Natatakot ako sa'yo. Ang gusto ko lang ay mapag-isa. Don't be silly. Asawa mo ako. May responsibilidad ako sa'yo, sabi ni Marco. At doon lumabas ang tunay niyang kulay, ang pagiging arogante. Just come home, Eliana. Itigil na natin ang dramang ito. Pag-iisipan ko, mahina niyang sagot bago ibinaba ang tawag. Pinindot niya ang stop sa recording pen. Tagumpay. Ang sumunod na mga araw ay naging isang maingat na laro ng pagpapanggap.
Umupa si Eliana ng isang maliit na kondo, isang lugar na ligtas mula kay Marco. Araw-araw siyang tumatawag dito, pinapanatili ang ilusyon na siya ay isang nagdadalamhating asawa na nangangailangan ng panahon. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga araw ay ginugugol niya sa war room ni Lorna. Hindi ito isang ordinaryong opisina. Ito ay isang command center na puno ng mga whiteboards, mga laptop, at mga pinakamatatalinong isip sa larangan ng forensic accounting at corporate law. Isang maliit na hukbo na tapat sa kanya. Inililihis niya ang malalaking halaga ng pera, sabi ni Leo. Isang bata, ngunit napakatalinong accountant, habang nakaturo sa isang komplikadong diagram sa screen. Pero malinis ang pagkakagawa. Dumaan ito sa napakaraming layers ng mga shell corporations, mahirap i-trace. Araw at gabi silang nagtrabaho. Sinuyod nila ang libu-libong mga dokumento, mga bank statement at mga email. Bawat transaksyon ay kanilang pinag-aralan. Hanggang isang araw. Mamiliana, Attorney Lorna, tawag ni Leo mula sa kanyang desk. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. I think I found something. Lumapit sila ni Lorna. Ipinakita ni Leo sa kanila ang isang serye ng mga resibo. Mga paulit-ulit na pagbabayad sa isang kumpanya na hindi pamilyar sa kanila. Salvador Construction, basa ni Eliana sa pangalan. Walang record ng kahit anong proyekto na ginawa ng kumpanyang ito para sa Buena Vista Land, sabi ni Leo. Pero sa loob ng 3 taon, nakatanggap sila ng mahigit 200 milyong piso para sa mga consultation fees at site development costs para sa mga proyektong hindi naman umuusad, mga ghost project. Salvador. Ang apelyido ay umalingaw-ngaw sa isip ni Eliana na parang kulog. Salvador. Katrina Salvador. Nagkatinginan sila ni Lorna. Biglang nagbago ang lahat. Hindi na lang ito simpleng pagnanakaw. Isa itong konspirasyon. Ginamit ni Marco ang babae niya hindi lang para sirain ang kanilang pagsasama, kundi para unti-unting ubusin ang yaman ng kumpanyang ipinamana sa kanya. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong gabing iyon. Habang pinoproseso niya ang lahat, biglang tumunog ang kanyang laptop. Isang notifikasyon ng bagong email. Galing sa isang hindi kilalang sender. Isang scrambled na email address. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang maikling pangungusap. Naghahanda silang sirain ang mga dokumento sa basement archives. Kumilos kayo ng mabilis. Isang malamig na takot ang gumapang sa ugat ni Eliana. Ang basement archives. Iyon ang lugar kung saan itinatago ang lahat ng lumang kasunduan at pisikal na kopya ng mga pinansyal na talaan mula pa noong panahon ng kanyang lolo. We need to go. Now, sabi niya kay Lorna, ang boses ay mariin. It's a trap, Eliana, babala ni Lorna. Maaring pain ito ni Marco. O maaaring ito ang tanging pagkakataon natin. Giit ni Eliana. Kilala ko ang security head ng building, si Mang Dante. Matagal na siyang nagsisilbi sa pamilya namin. Mapagkakatiwalaan siya. Agad niyang tinawagan si Mang Dante. Sa una ay nag-alinlangan ito. Ngunit nang marinig ang pangalan ng kanyang ama, pumayag din ito. Isang pakiusap lang, kailangan nilang kumilos ng mabilis at tahimik. Kinagabihan, sa ilalim ng dilim, nagkita si Eliana at ang pinagkakatiwalaang paralegal ni Lorna na si Alex sa isang madilim na eskinita malapit sa Buena Vista Tower. Si Mang Dante ay naghihintay na sa service entrance sa likod. 10 minuto lang ang maibibigay ko sa inyo. Bulong nito habang mabilis silang pinapasok. Ang mga tauhan ni Sir Marco ay paakyat na para mag-inspeksyon. Pagkatapos nyon, bababa sila sa archives para simulan ang general cleaning. Tumango si Eliana. 10 minuto. Ang basement ay malamig at amoy luma. Ang mahinang ilaw ay lumilikha ng mahahabang anino
mula sa mga nagtataasang estante ng mga kahon at folder. Ito ay isang labirinto ng papel at kasaysayan. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Alex. Halatang kinakabahan. Pumikit si Eliana. Pilit inaalala ang mga araw na isinasama siya ng kanyang ama dito. Inaalala niya ang mga kwento nito tungkol sa simula ng kumpanya. Ang opisina niya. Sabi ni Eliana, biglang nagkaroon ng ideya. Hindi talaga ito ginagalaw. Ginawa na lang itong bodega. Nandoon ang mga personal niyang file. Mabilis nilang tinungo ang isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo. Nakakandado. Ngunit may naaalala si Eliana. Kinapa niya ang itaas na bahagi ng hamba ng pinto. At nandoon nga. Isang maliit, kinakalawang na susi. Isang sikreto nilang mag-ama. Pagpasok nila, isang makapal na alikabok ang sumalubong sa kanila. Ang lahat ay nakabalot sa puting tela. Pero sa gitna ng kwarto, nakatayo pa rin ang antigong lamesa ng kanyang ama na para bang naghihintay lang sa pagbabalik nito. Anong hinahanap natin? Tanong ni Alex. Hindi ko alam. Pag-amin ni Eliana. Isang bagay na hindi inaasahan ni Marco na mahahanap natin. Habang si Alex ay abala sa pagsusuri sa mga filing cabinet, ang mga mata ni Eliana ay napadpad sa malaking oil portrait ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Tila nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may sinasabi. Naalala niya ang isang biruan ng kanyang ama. Anak, kung may problema, palagi kang tumingin sa likod ng malalaking pangalan. Tumingin sa likod. Mabilis niyang nilapitan ng portrait. Maingat niyang itinaas ito. At sa likod nito, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Isang maliit na safe na nakabaon sa pader. Alex, tulungan mo ako. Tawag niya. Ang lock ay isang combination dial. Sinubukan ni Eliana ang kaarawan niya. Mali. Kaarawan ng kanyang ina. Mali. Ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kumpanya. Click. Bumukas ang safe. Sa loob ay wala gaanong laman. Isang manipis na ledger lamang at isang sobre. Binuksan ni Eliana ang ledger. Ito ay isang hiwalay na talaan na sulat kamay ng kanyang ama. Nakalista dito ang mga kahina-hinalang transaksyon na napansin nito noong nabubuhay pa, mga transaksyong may kaugnayan kay Marco. At sa huling pahina, may isang pangalan ng lupa. Hacienda Solana. Kinuha niya ang sobre. Sa loob nito ay isang kopya ng deed of sale. Ang bumili ng Hacienda Solana sa napakamurang halaga ay isang kumpanya, Salvador Construction. At may isang maliit na note na nakadikit dito, sulat kamay ng kanyang ama. Ang lupang ito, ang kinabukasan ng kumpanya. Huwag nawa itong mapunta sa kamay ng mga sakim. Nakuha na natin, bulong ni Eliana, nanginginig sa halo-halong emosyon. Biglang tumunog ang walkie-talkie ni Alex, boses ni Mang Dante. Pababa na sila! Umalis na kayo dyan! Ngayon na! Mabilis nilang isinara ang safe, ibinalik ang portrait, at patakbong lumabas ng silid. Habang papalapit sila sa service exit, narinig nila ang tunog ng elevator na bumubukas sa kabilang dulo ng pasilyo. Nakatago sila sa likod ng isang mataas na estante. Nakita nila si Marco kasama ang dalawang malalaking lalaki na naglalakad papasok sa archives. Siguraduhin niyong walang matitira, utos ni Marco. Gawing abo ang lahat ng records bago sumikat ang araw. Nang makalayo na sila, mabilis ngunit tahimik silang tumakbo palabas. Paglabas nila sa malamig na hangin ng gabi, pareho silang humihingal. Ligtas sila. At hawak na nila ang gintong ebidensya. Habang pasakay sila sa sasakyan, nakita ni Eliana ang pag-angat ng tingin ni Marco mula sa lobby ng gusali, direkta sa direksyon nila. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit mula sa malayo. Hindi niya sigurado kung nakita siya nito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Nakangiting pinagmasdan ni Marco Buenavista
ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang opisina. Sa likuran niya, ang skyline ng Makati ay kumikinang na parang mga diamante. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng syudad, ang hari ng kanyang mundo. Humigop siya mula sa kanyang baso ng mamahaling whiskey, ang lasa ng tagumpay. Perfect! Bulong ni Katrina habang inaayos ang kanyang kurbata. You look like a winner, mahal. Hinalikan siya ni Marcos sa labi. Because I am a winner, mayabang niyang sagot. At si Eliana, isa lang siyang maliit na abala na malapit nang matapos. Hindi siya tanga. Alam niyang may ginagawang hakbang si Eliana. Ang bigla nitong pananahimik ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw o pagwawala. At ang pagkuha nito kay Lorna De Leon, ang matandang abogadong iyon, ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Pero palagi siyang isang hakbang sa unahan. Pumasok sila sa boardroom. Naroon na ang ilang piling miyembro ng board at mga major stockholders. Tumingin sila sa kanya ng may paggalang at kaunting takot. Good. Ganoon ang gusto niya. Dumating si Lorna De Leon, dala ang kanyang briefcase na puno ng mga dokumento at isang ekspresyon na tila kaya niyang pabagsakin ng gobyerno. Umupo ito sa tapat niya, ang kinatawan ng mga share ni Eliana. Mr. Buenavista, simula ni Lorna, walang paligoy-ligoy. We are here today because we have uncovered significant financial anomalies within the company's accounts. Kalmado lang si Marco. Hinayaan niya itong magsalita. Inilatag ni Lorna ang mga dokumento, mga bank transfer, mga invoice mula sa Salvador Construction, mga katibayan ng mga ghost project. Bawat papel ay isang akusasyon. 214 milyong piso, Mr. Buenavista, sabi ni Lorna. Ang boses ay matigas. Isang halaga na direktang pumasok sa isang kumpanyang pag-aari ng inyong kasama. Tumingin si Lorna kay Katrina na biglang namutla sa isang sulok. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin kay Marco ay napalitan ng pagdududa. Ngunit si Marco ay ngumiti lang. Isang kalmado at nakakainsultong nangiti. Impressive presentation, Attorney De Leon, sabi niya. Pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Talagang kahanga-hanga ang inyong investigasyon. Tumayo siya. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Attorney De Leon. Pag-amin niya na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Lorna. Mayroon ngang malaking halaga ng pera na nawala sa kaban ng ating kumpanya. Naglakad siya papunta sa harap ng malaking screen. Ngunit nagkamali po kayo sa isang bagay. Pagpapatuloy niya, hindi ako ang may kagagawan nito. Sa isang click ng remote, isang muka ang lumitaw sa screen. Isang lalaking nasa mid-40s, mukhang pagod at balisa. Si Mr. David Robles, ang dati nilang Chief Financial Officer. Si Mr. Robles po, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Ang nag-orkestra ng lahat. Ginamit niya ang kanyang posisyon para dayain ang sistema. At sa kasamaang palad, ginamit niya ang pangalan ng aking asawa at ng kanyang mga kaibigan para pagtakpan ang kanyang mga krimen. Naglabas siya ng isa pang set ng mga dokumento, mga pekeng email, mga pirmang ginaya, mga ebidensya na nagpapatunay na si Mr. Robles ay kumilos ng mag-isa. Si Mr. Robles ay umalis na ng bansa noong 1 linggo matapos siyang mag-file ng biglaang resignation. Sabi ni Marco, iniwan niya ang sulat na ito, isang pag-amin sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang sulat ay ipinakita sa screen. Isang perpektong gawa ng panlilinlang. Nakatulala si Lorna. Hindi siya makapaniwala. Inunahan sila ni Marco. Gumawa ito ng isang fall guy. At isang perpektong fall guy. Isang taong hindi na nila mahahanap para pabulaanan ng lahat. At bilang isang asawang nasaktan, dagdag ni Marco, tumingin kay Lorna ng may pagkaawa. Labis kong ikinalulungkot na ang aking asawa, si Eliana, sa kanyang pagnanais na makaganti sa akin dahil sa aming personal na problema ay nagpadala sa mga maling impormasyon na ito. Ipinapangako ko sa inyo,
Ang Buena Vista Land Corporation ay nananatiling matatag at malinis. Tapos na ang laro. Nanalo siya. Kitang-kita niya ang pagkagapi sa mukha ni Lorna. At isa pa, sabi ni Marco, bilang panghuling dagok, upang maprotektahan ang reputasyon ng ating kumpanya mula sa mga walang basehang akusasyon, inaatasan ko ang ating legal team na magsampa ng kaukulang kaso laban sa sino mang magpapakalat ng malisyosong paninira. Libel, isang banta na direktang nakatutok kay Eliana. Pagkatapos ng meeting, sinalubong siya ni Katrina. "Ang galing mo, mahal," sabi nito, yumakap sa kanya. Ngumiti lang si Marco. Ang hindi alam ni Katrina, ang hindi alam ni Eliana, ay handa siyang isakripisyo ang lahat at ang sino man para manatili sa tuktok. Hawak na niya sila sa leeg. Oras na lang ang bibilangin bago tuluyang sumuko si Eliana. Talo tayo. Ang dalawang salitang yon mula kay Lorna sa kabilang linya ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Eliana. Mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng pagkadismaya. "He created a ghost, Eliana. Isang perpektong multo." Paliwanag ni Lorna. Ang boses ay pagod at bigo. Ipinasa niya ang lahat ng sisi kay David Robles, ang dating CFO. At meron siyang mga dokumento, meron siyang confession letter. Pinlano niya ang lahat ng ito. Matagal na. Napasandal si Eliana sa pader ng kanyang kondo. Ang pakiramdam ng tagumpay na naramdaman niya sa basement ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng pagkatalo. At hindi lang yan. Dagdag ni Lorna, at sa puntong ito, alam ni Eliana na may mas masama pang balita. "He's threatening to sue you for libel. Kung itutuloy natin ito, ikaw ang ididiin niya. Ikaw ang lalabas na sinungaling, isang asawang naghihiganti lang." Pagkababa ng telepono, niyakap ni Eliana ang kanyang mga tuhod. Para siyang isang maliit na bata na nawawala sa dilim. Ginawa niya ang lahat. Isinugal niya ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kapayapaan. Para saan? Para lang mapaglaruan ng isang demonyong mas matalino pa sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at ang unang bumungad sa kanya ay isang article mula sa isang business magazine online. Ang litrato ni Marco nakangiti sa tabi ni Katrina. Ang headline, "CEO Marco Buenavista clears company of malicious rumors. Vows to protect legacy." Legacy. Ang salitang iyon ay parang isang insulto. Sa galit at frustrasyon, gusto niyang ibato ang laptop sa pader. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ano pa ang saysay? Talo na siya. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang desisyon. Tama bang lumaban siya? Siguro kung nanahimik na lang siya, kung tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran, hindi na sana umabot sa ganito. Baka dapat na siyang sumuko. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang lumang baul na kahoy sa sulok ng kanyang silid. Ito ang tanging bagay na dinala niya mula sa kanilang mansyon, ang memory chest ng kanyang ama. Lumapit siya rito at binuksan ito. Ang amoy ng lumang papel at cedar wood ay nagbalik sa kanya sa kanyang pagkabata. Sa loob nito ay mga lumang litrato, mga sulat, mga munting bagay na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa ilalim ng lahat, may isang bagay siyang hindi pa nabubuksan. Isang sobrang naninilaw na sa katagalan. Nakasulat sa harap ang kanyang pangalan, sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. "Para sa aking Eliana, sa araw ng iyong kasal." Naalala niya ito. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ina pagkatapos ng seremonya, ngunit sa sobrang abala at saya ng araw na yon, naitabi niya ito at tuluyan ng nakalimutan. Hindi niya ito nabasa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang sulat. "Anak kong Eliana, habang sinusulat ko ito, masaya ako para sa iyo.
Nahanap mo na ang lalaking sa tingin mo ay bubuo sa'yo. Ngunit anak, palagi mong tatandaan, buo ka na bago pa man siya dumating. Ang pag-aasawa ay pagtitiwala, ngunit ang legacy ay responsibilidad. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Buena Vista Land, hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang isang Santiago, bilang aking anak. Sana ay hindi mo na kailangang mabasa ang mga susunod kong isusulat. Ngunit kung sakaling dumating ang araw na binabasa mo ito, dahil sa pagdududa at sakit, tandaan mo ang isang bagay na itinatak ko sa puso ng kumpanyang ito. Napahinto si Eliana. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Itinatak sa puso ng kumpanya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Tandaan mo ang klausulang itinago ko sa ating company charter. Isang safety switch, isang huling panangga para sa'yo at para sa ating pamana. Hanapin mo ang Santiago Legacy Clause. Santiago Legacy Clause. Paulit-ulit na binasa ni Eliana ang mga salitang iyon. Parang isang dayuhang lengguwahe na bigla niyang naintindihan. Isang sikretong code na ngayon lang nabigyan ng kahulugan. Nawala ang kanyang pagod. Nawala ang kanyang pagdududa. Isang bagong enerhiya, isang nag-aalab na pag-asa ang biglang bumuhay sa kanyang nanlulumong espiritu. Hindi pa tapos ang laban. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. 2:00 na ng madaling araw, ngunit wala siyang pakialam. Tinawagan niya si Lorna. Eliana, anong nangyari? Sagot ni Lorna. Ang boses ay halatang kagigising lang at puno ng pag-aalala. The Santiago Legacy Clause, sabi ni Eliana, hindi na makapaghintay. Attorney De Leon, nasa company charter daw po. Isang klausula na itinago ni Papa. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Eliana, kabisado ko ang charter ng Buena Vista Land. Wala akong natatanda ang ganyang probisyon, sabi ni Lorna. May halong pag-aalinlangan. Please, attorney, just check. Pakiusap ni Eliana. Nasa sulat po ni Papa. Isinulat niya ito para sa akin, para sa araw na ito. Narinig ni Eliana ang pagbuntong hininga ni Lorna. All right, tatawagan ko ang aking junior associate. Gisingin ko siya. But don't get your hopes up too high, Hija. Ang sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Eliana. Nagpabalik-balik siya sa kanyang sala, yakap-yakap ang sulat ng kanyang ama na parang isang banal na relikya. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling alas. Nagdasal siya. Hindi niya alam kung kanino, ngunit nagdasal siya ng buong puso. Sa wakas, tumunog ang kanyang telepono. Si Lorna. Pinindot niya ang answer button nang nanginginig ang kamay. Ati? Oh my God! Bulong ni Lorna sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi na nag-aalinlangan. Ito ay puno ng pagkamangha. Nandito nga, Eliana. It's real. Ano pong sinasabi nito? Tanong ni Eliana, halos hindi makahinga. It's a work of genius. Isang legal masterpiece, sabi ni Lorna. Halatang humahanga sa gawa ng kanyang yumaong kaibigan. Nakatago ito sa isang appendix sa ilalim ng Corporate Core Values and Mission Statement, isang seksyon na halos walang sinumang nagbabasa. Nakasaad dito na ang Buena Vista Land Corporation ay itinatag hindi lamang para sa kita, kundi para sa pagbuo ng mga komunidad at paglilingkod sa mga tao. Na nagpatuloy si Lorna, ayon sa Santiago Legacy Clause, kung ang kasalukuyang leader ng kumpanya na hindi direktang nagmula sa linya ng mga Santiago ay mapatunayang gumawa ng mga desisyon o aksyon na direktang sumasalungat sa mga core values na ito, partikular na ang mga aksyong mapagsamantala para sa pansariling interes na nakakasira sa pangmatagalang integridad at reputasyon ng kumpanya. Ang kontrol ng voting shares ng nasabing leader ay otomatikong malilipat sa pinakamatandang direktang tagapagmana ng pamilya Santiago. Napaupo si Eliana. Ang Hacienda Solana, bulong niya. Biglang nagliwanag ang kanyang isip.
Ang ebidensyang nakuha natin sa basement, ang pagbili ni Marco sa lupa ng kumpanya sa napakamurang halaga gamit ang kumpanya ni Katrina. Iyon ay hindi lang pagnanakaw. Iyon ay direktang paglabag sa klausulang ito. Exactly! Sigaw ni Lorna sa kabilang linya. Ang kanyang excitement ay hindi na maitago. Ang pagnanakaw ng pera, kaya niyang pagtakpan gamit ang isang fall guy. Pero ang pagtatraidor sa mismong kaluluwa ng kumpanya, iyan ang ebidensyang hindi niya kayang itanggi. Ang sulat ng iyong ama, ang ledger, ang deed of sale, lahat ng yan ay magpapatunay na ang kanyang mga aksyon ay para sa pansariling interes at hindi para sa kapakanan ng kumpanya. We have him, Eliana. We finally have him. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliana. Isang tawang puno ng ginhawa, ng tagumpay, ng pasasalamat. Tumingala siya sa langit na para bang nakikita niya ang kanyang ama na nakangiti sa kanya. Salamat pa. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang natigil. Isang malakas na ping ang narinig mula sa laptop ni Eliana. Isang bagong email galing sa opisina ng Corporate Secretary ng Buena Vista Land. Memorandum. Please be advised that an emergency board meeting has been called by the CEO and Chairman, Mr. Marco Buenavista, to be held in 48 hours. Agenda? A proposal for a comprehensive corporate restructuring. Nanlamig si Eliana. Lorna, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. He's making his final move. Sinusubukan niyang unahan tayo. 48 oras. Iyon lang ang panahong meron sila. 2 araw para ihanda ang kanilang sandata para sa pinakamalaking laban ng buhay ni Eliana. Ang condo unit niya ay naging isang 24-hour command center. Si Lorna, kasama ang kanyang pinakamagagaling na abogado, ay halos hindi na umuuwi. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape at tensyon. Ang timing niya ay perpekto, sabi ni Lorna habang nakaturo sa isang flowchart sa whiteboard. Ang corporate restructuring na ito ay isang takip lamang. Ang tunay niyang layunin ay i-dissolve ang mga lumang subsidiary, kasama na ang may hawak ng Hacienda Solana. Ibenta ang lupa sa isang international developer. Itago ang pera sa mga offshore accounts at burahin ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Pagkatapos niyon, wala nang bisa ang ebidensya natin. Kailangan nating patunayan hindi lang ang transaksyon. Sabi ni Eliana, ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa dati, kundi ang kanyang intensyon na labagin ang core values ng kumpanya. Kailangan nating ikonekta ang pagnanakaw sa pagtatraidor. Ginamit nila ang bawat minuto. Si Leo, ang kanilang forensic accountant, ay gumawa ng isang detalyadong presentasyon na nagpapakita kung paano dumaloy ang pera mula sa Buena Vista Land papunta sa Salvador Construction at pabalik sa mga personal na account ni Marco. Inihanda ni Lorna ang isang matibay na legal argument tungkol sa pag-activate ng Santiago Legacy Clause. At si Eliana, inaral niya ang lahat, bawat numero, bawat batas, bawat pangalan sa board of directors. Hindi na siya ang emosyonal na asawa. Siya ay isang general na naghahanda para sa digmaan. Sa huling gabi bago ang pagpupulong, isang balita ang halos magpabagsak sa kanila. May problema tayo, sabi ni Alex, ang paralegal ni Lorna, pagkatapos ng isang tawag. Si Mr. De Castro, ang chairman ng board, biglang na-confine sa ospital. Atake daw sa puso. Nanlamig si Eliana. Si Mr. De Castro ay ang pinakamatandang kaibigan ng kanyang ama. Siya ang kanilang inaasahang magiging patas na boses sa pagpupulong. Sino ang papalit sa kanya bilang acting chairman? Tanong ni Lorna. Alam na ang sagot. Si Mr. Velasco, sagot ni Alex, ang kanang kamay ni Marco. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang laro ay biglang naging mas mahirap. Ang kanilang huling kapanalig sa board ay nawala. Piu Vairim Marco. Nagtaas ng baso si Marco. To a new beginning, sabi niya.
Nasa isang pribadong KTV bar si Marco kasama si Mr. Velasco at dalawa pang miyembro ng board. Ang mesa ay puno ng mamahaling alak at pagkain. Ito ang kanyang paraan ng pagnenegosyo. Hindi sa boardroom, kundi sa mga lugar kung saan ang katapatan ay nabibili. Sigurado ka bang mapapadaan mo ang proposal na ito, Marco? Tanong ni Velasco habang pinupunasan ang kanyang bibig. Lahat ay nakaayos na. Sagot ni Marco ng may kumpiyansa. Ang mga international buyer ay handa na. Sa oras na maaprubahan ng board ang restructuring, pipirmahan na natin ang deal. Tayong lahat. Sabi niya, tinitingnan ang bawat isa sa kanila, ay magiging mas mayaman pa kaysa sa ating mga pangarap. Isang malabong pag-aalala ang sumagi sa kanyang isip. Si Eliana. Masyado na itong tahimik, ngunit iwinaksin niya ito. Ano pa ba ang magagawa nito? Natalo na niya ito minsan. Ang kanyang mga baraha ay naubos na. At si Eliana? Tanong ng isang board member. May shares pa rin siya. Ang isang pusang natatakot ay hindi na nangangalmot. Sabi ni Marco, tumatawa. Hayaan niyo siyang mag-ingay kasama ang matandang abogadong iyon. Bukas, sa harap ng buong board, makikita niya kung sino talaga ang may kapangyarihan. Ang tawag mula sa ospital kanina ay nagbigay sa kanya ng dagdag na kumpiyansa. Ang pagkaka-confine ni Mr. De Castro, isang atake sa puso na maginhawang naudyok ng isang regalo mula sa kanya, ay ang huling piraso na bumuo sa kanyang perpektong plano. Wala nang makakapigil sa kanya. Pove, Eliana. Kinaumagahan, nakatayo si Eliana sa harap ng salamin. Ang suot niya ay isang simpleng itim na business dress, walang alahas, maliban sa wedding ring na isinuot niya hindi bilang simbolo ng pag-ibig, kundi bilang isang paalala ng pagkakanulong nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na niya nakita sa salamin ang babaeng umiiyak at wasak. Ang nakita niya ay isang babaeng kalmado, determinado at handa. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang ama. Handa ka na? Tanong ni Lorna mula sa kanyang likuran. Huminga ng malalim si Eliana at tumango. Ipinanganak po akong handa para dito. Naglakad sila papasok sa Buena Vista Tower. Ang mga empleyadong nakakasalubong sa kanya ay yumuyuko. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at tsismis. Hindi niya sila pinansin. Pagdating nila sa executive floor, ang pinto ng boardroom ay nakabukas. Sa loob, nakaupo na ang lahat ng miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at malamig. Sa dulo ng mahabang lamesa, sa upuan ng chairman, nakaupo si Marco. Nang makita niya si Eliana, isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nasang ngiti na nagsasabing, "Tapos ka na." Naglakad si Eliana at Lorna papunta sa kanilang upuan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tingin ay isang hamon. Umupo siya, itinuwid ang kanyang likod, at tiningnan si Marco ng diretso sa mata. Ang kanyang ekspresyon ay blanko, hindi mababasa. Isinara ng isang gwardiya ang malaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagsara nito ay pinal, na parang isang hatol. Nagsimula na ang laban. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. "Good morning!" Panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. "Tinipon ko kayo ngayon para sa isang mahalagang desisyon na huhubog sa kinabukasan ng Buena Vista Land Corporation." Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang grandiosong plano ng comprehensive corporate restructuring. Gumamit siya ng mga salitang tulad ng optimization, streamlining, at maximizing shareholder value. Ang kanyang presentasyon ay makinis at nakakumbinsi. Para sa mga miyembro ng board na walang alam sa tunay na nangyayari, ito ay isang napakagandang plano. Si Eliana ay nanatiling tahimik, pinapanood lang siya.
Pinapanood niya ang lalaking minsan niyang minahal na naglalabas ng isang lambat ng kasinungalingan para takpan ang kanyang kasakiman. At sa pagbebenta ng mga non-performing assets tulad ng Hacienda Solana, pagpapatuloy ni Marco, ang kumpanya ay makakalikom ng sapat na kapital para sa ating international expansion. Iyon na, ang huling pako sa kabaong ng legacy ng kanyang ama. Kaya ngayon, sabi ni Marco, nagtataas ng kilay, isinusumitik ko ang panukalang ito para sa inyong pag-apruba. All in favor. Sandali. Isang boses ang pumutol sa kanya. Mahinahon, ngunit matatag. Ang boses ni Eliana. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Si Marco ay tumingin sa kanya na may halong inis at pagkatuwa, na para bang isang langgam na sinusubukang harangin ang isang elepante. May problema ba, Mrs. Buenavista? Tanong ni Marco. Ang paggamit sa kanyang apelyido ay isang forma ng insulto. Kung wala kang maidadagdag na makabuluhan, maupo ka na lang. Tumayo si Eliana. Ang kanyang presensya ay biglang bumigat. Bago po kayo bumoto para sa kinabukasan ng kumpanyang ito, sabi niya, ang kanyang tingin ay hindi natitinag mula kay Marco. Ngunit ang kanyang mga salita ay para sa lahat. Kailangan niyo munang maintindihan ang nakaraan nito. Naglakad siya papunta sa harap. Sa tabi ng screen, kinuha niya ang remote control mula sa lamesa. Ang corporate restructuring na ito ay hindi para sa kumpanya, sabi niya ng may diin. Ito ay para pagtakpan ng isang krimen. This is ridiculous, sigaw ni Marco. Security, ilabas niyo siya. Ngunit walang gumalaw. Ang lahat ay nakatitig kay Eliana na bighani sa kanyang biglaang tapang. Sa isang click, ang magandang presentasyon ni Marco ay napalitan ng isang imahe. Ang deed of sale ng Hacienda Solana na naibenta sa Salvador Construction. Ang Hacienda Solana na tinawag ni Mr. Buenavista na isang non-performing asset ay naibenta niya sa halagang napakababa sa kumpanyang pag-aari ng kanyang kerida, si Katrina Salvador. Paliwanag ni Eliana, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katotohanan. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Si Marco ay namutla. This is absurd. These are baseless accusations. Depensa ni Marco. Hindi ito akusasyon, sagot ni Eliana. At sa isa pang click, ipinakita niya ang flowchart ng daloy ng pera na inihanda ni Leo. Ito ay katotohanan na may katibayan mula sa bangko. Sunod-sunod niyang ipinakita ang mga ebidensya. Ang ledger ng kanyang ama, ang mga pekeng invoice, ang mga bank statement. Bawat isa ay isang dagok sa pader ng kasinungalingan na binuo ni Marco. Si Mr. Robles ay isang kambing na inihain para pagtakpan ang lahat ng ito, sabi ni Eliana. Ngunit ang pagnanakaw ng pera ay hindi ang pinakamalaki niyang kasalanan. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Ang pinakamalaki niyang kasalanan ay ang pagtatraidor sa mismong kaluluwa ng kumpanyang ito. At doon, ipinakita niya ang huli at pinakamalakas niyang sandata. Ang isang CP mula sa company charter, ang Santiago Legacy Clause. Binasa niya ito ng malakas. Bawat salita ay tumagos sa puso ng silid. Ang paggamit sa posisyon para sa pansariling interes na nakakasira sa integridad ng kumpanya. Iyan mismo ang ginawa ni Marco Buenavista, deklara ni Eliana. Pagkatapos ay ipinakita niya ang sulat ng kanyang ama, ang kanyang testamento. Ang silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Si Marco ay nakatayo, nanginginig sa galit at takot. Wala na siyang masabi. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap niya. This is illegal. Hindi ito totoo. Sigaw niya, desperado na. Totoo ito, Mr. Buenavista, sabi ni Lorna, tumatayo sa unang pagkakataon. At ito ay nakatatak sa pundasyon ng kumpanyang ito.
kaya't alinsunod sa Santiago Legacy Clause. Dahil sa mga ebidensyang ipinakita, hinihiling namin ang isang boto. Isang boto ng no confidence laban kay Chairman Marco Buenavista. Si Mr. Velasco, ang kanang kamay ni Marco, ay napatingin sa kanyang amo at pagkatapos ay sa mga ebidensyang hindi maikakaila. Nakita niya ang paglubog ng barko at ayaw niyang malunod kasama nito. Siya ang unang nagtaas ng kamay. Sinundan siya ng isa pa at isa pa. Hanggang sa halos lahat ng kamay ay nakataas na. Isang boto ng pagkatalo, isang boto ng pagtatapos. Hindi maaari. Bulong ni Marco na paupo sa kanyang silya, talunan. Ayon sa charter, matapos ang boto ng no confidence, ang posisyon ay dapat mapunta sa susunod sa linya. Ngunit dahil sa pag-activate ng legacy clause, iisang tao lang ang kwalipikado. I nominate Eliana Santiago as the new chairwoman of the board, sabi ni Mr. Velasco, sinusubukang iligtas ang sarili. Ang nominasyon ay mabilis na sinuportahan at binoto. Walang tumutol. Tumayo si Eliana, hindi bilang isang asawang sinaktan, kundi bilang isang leader. Naglakad siya papunta sa dulo ng lamesa, sa upuang kabisera. Huminto siya sa harap ni Marco. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Eliana. Awa. Sinabi ko sa'yo, bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Tapos ka na. Dalawang security guard ang pumasok at magalang, ngunit mariing inalalayan si Marco palabas. Habang dinadaan siya, ang kanyang tingin ay puno ng galit at hindi paniniwala. Ang hari ay bumagsak. Umupo si Eliana sa upuan ng chairman, ang upuan ng kanyang ama. Tamang-tama ito sa kanya. Tumingin siya sa mga taong nasa paligid niya. Ang mga taong ngayon ay naghihintay ng kanyang utos. Huminga siya ng malalim. Nagsimula na ang bagong kabanata. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay na nilikha ng biglaang pagbabago sa pamunuan ng Buenavista Land Corporation ay unti-unti nang humupa. Ang mga balita tungkol sa pagpapatalsik kay Marco Buenavista at ang mga kasong fraud at corporate malfeasance na isinampalaban sa kanya ay naging paboritong pagkukwentuhan sa mundo ng negosyo, bago tuluyang napalitan ng mga bagong iskandalo. Sa loob ng dating opisina ni Marco, na ngayon ay opisina na ni Eliana, isang bagong uri ng katahimikan ang naghahari. Hindi ito ang katahimikan ng pag-iisa, kundi ang katahimikan ng kapayapaan at pagiging abala. Ang unang ginawa ni Eliana bilang chairwoman ay hindi paghihiganti. Bagkus, ito ay paglilinis at pag-aayos. Pinangunahan niya ang kanyang unang board meeting ng may kahusayan at malinaw na pananaw na ikinagulat ng marami. Ipinresenta niya ang isang plano, hindi para sa mabilis na kita, kundi para sa pagpapanumbalik ng integridad at tiwala sa kumpanya. Ipinahinto niya ang planong pagbebenta ng Hacienda Solana at sa halip ay sinimulan ang pag-aaral para gawin itong isang sustainable, low-cost housing community. Isang proyektong naaayon sa core values ng kanyang ama. Isang hapon, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa balita mula sa maliit na telebisyon sa kanyang opisina. Si Katrina Salvador. Mugto ang mga mata. Tinatakpan ng mukha habang kinukuyog ng mga reporter. Siya ay iniimbestigahan bilang kasabwat sa mga krimen ni Marco. Isang laruan na itinapon matapos pagsawaan. Sandaling nakaramdam ng awa si Eliana, ngunit mabilis din itong nawala. Pareho silang naging biktima ni Marco, ngunit magkaiba sila ng piniling landas. Mukhang abala ang bagong reyna. Napalingon si Eliana. Nakatayo sa may pinto si Lorna de Leon, may dalang-dalawang tasa ng kape. At ni Lorna, nakangiting sabi ni Eliana, "Hindi ka na dapat nag-abala." "Hindi na ako ang abogado mo ngayon," sabi ni Lorna, iniaabot sa kanya ang isang tasa. "Nandito ako bilang isang kaibigan." Umupo si Lorna sa tapat niya. Pinagmasdan nito ang pagbabago sa mukha ni Eliana. Nawala na ang anino ng kalungkutan.
Ang naroon na lang ay ang liwanag ng kumpiyansa at kapayapaan. Ipagmamalaki ka ng iyong ama, Eliana, sabi ni Lorna. Sana nga po, sagot ni Eliana. Tumingin sa labas ng malaking bintana, sa syudad na unti-unti nang nagliliwanag sa mga ilaw ng dapit hapon. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nakaraang linggo, sa mga hamon na kanyang hinarap, at sa mga plano para sa hinaharap. Bago umalis, may huling sinabi si Lorna. Tungkol kay Marco, sabi nito. Naghain siya ng not guilty plea. Magiging mahabang laban ito sa korte. Tumango si Eliana. Hayaan na natin ang hustisya ang humusga sa kanya. Ako, tapos na ako sa kanya. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng trabaho, nanatili si Eliana sa kanyang opisina. Nag-iisa, nilapitan niya ang malaking portrait ng kanyang ama na ipinasabit niya sa pader, kung saan dating nakasabit ang isang abstract painting na pinili ni Marco. Tinitigan niya ang mabait, ngunit matatag na mga mata nito. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng picture frame. Wala nang galit sa kanyang puso, wala nang sakit. Ang naroon na lang ay isang malalim na pasasalamat. Pasasalamat sa sakit na gumising sa kanya. Pasasalamat sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. At pasasalamat sa pagmamahal na ipinamana sa kanya. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Hindi niya ito itinapon. Dahan-dahan niya itong inilagay sa isang maliit na kahon at itinago sa pinakailalim ng isang drawer. Isang simbolo ng isang kabanatang isinara na. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga balikat ay gumaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang sakit ang gumising sa akin, sabi niya sa kanyang sarili, habang nakatanaw sa walang katapusang mga ilaw ng syudad. Ngunit ang pagpapatawad sa sarili ang nagpalaya sa akin. Ito na ang simula. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiti na para sa kanya lamang. Isang ngiyanang ngiti na nagsasabing handa na siya. Handa na siya para sa bagong simula.